Tanghali sa Amerika o hating gabi ngayon dito sa Pilipinas, opisyal ng manunumpa muli bilang US President si Donald Trump. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng US Capitol. Sa loob nito, isasagawang inaugurasyon niya bilang 47th US President para makaiwas sa mga dadalo sa matinding lamig sa labas. Huling nangyari ang indoor inauguration sa ikalawang panunumpa ni Ronald Reagan. Kanina, dumalo muna ang mag-asawang Donald at Melania Trump sa isang church service sa Washington, D.C. Ito na ang ikalawa at huling termino ni Trump na magiging kaunaunang convicted felon na mauupong US President. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, imbitado siya at ilang kongresista sa inaugurasyon. Tatlong bihag ng Hamas ang kanilang pinakawalan sa unang araw ng ceasefire o tigil putukan nila ng Israel sa Gaza. Sila ang tatlong babaeng Israeli na kabilang sa mga dinukot ng Hamas nang lusubin ng grupo ang Israel noong October 7, 2023. Matapos mailabas sa Gaza, dinala sila sa isang ospital sa Israel kung saan sinalubong sila ng mga mahal sa buhay. Kapalit ng pagpapalaya sa tatlo, pinakawalan ng Israel ang 70 Palestinian na kanilang ikinulong. Bahagi yan ng Phase 1 ng ceasefire agreement nagsasabing 33 Israeli hostages ang kailangang mapalaya sa loob ng 6 na linggo, kapalit ng halos 2,000 Palestinian prisoners. Pero 3 oras na antala ang ceasefire at binomba ng Israel ang Gaza nang hindi raw agad na ibigay ng Hamas ang pangalan ng mga bihag na pinakawalan. 13 Palestinian ang nasawi. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.